Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Ombudsman inosisa or sinisingil kung kailan nito pipitasin ang aniyay hinog na kaso ni Senator Joel Villanueva. Muling naging usap-usapan sa social media ang naunang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya hinggil sa umano'y plunder case laban kay Senator Joel Villanueva matapos itong formal na umanib sa bagong mayoryang block sa Senado. Noong Mayo 26, sinabi ni Rimulya na bukod sa kasong isasampa laban kay Senator Jinggoy Estrada, hinog na rin umano ang kaso laban kay Villanueva at inaasang maisasampa sa loob ng 2 linggo. That was May 26. So tapos na yung 2 linggo. Magtatatlong linggo na. Aniya noon, ito ang payag niya noon. That one is already ripe as well. Hinog na. Ayon kay Rimulya. Habang sinasabing inaayos na lamang ang presentasyon ng impormasyon at ebidensya. Dahil dito, may mga netizen na ngayon na nagtatanong kung ano na ang naging lagay ng kasong inilarawang hinog na ng ombudsman, 3 linggo na ang nakakalipas. Lalong umiigting ang mga tanong matapos maging mahalagang ikatarting boto si Villanueva sa pagbabago ng liderato sa Senado na nagluklok kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Ang kasong tinutukoy ay kaugnay ng mga aligasyon ng irregularidad sa mga flood control project sa Bulacan na lumutang sa mga pagdinig ng Kamara noong nakaraang taon. Mariing itinanggi ni Villanueva ang anumang pagkakasangkot sa mga naturang aligasyon. Sa ngayon, wala pang bagong pahayag ang Office of the Ombudsman ukol sa estado ng kasong sinabi nitong hinog na laban sa senador, dahilan upang usisain ng ilang netizen kung kailan ito tuluyang pipitasin at ihahain sa korte. Ano? May pipitasin pa bang bunga? Palagay ko wala na. Ano yung kanta? Leron, leron sinta, buko ng papaya, dala-dalay muslo, sisidlan ng bunga, magdating sa dulo, nabali ang sanga, tapos kapalaran, humanap ng iba. Naging leron-leron senta na tayo ngayon. Ano sa tingin nyo? Matutuloy pa ba ang pagpitas ng bunga? O pabayaan na lang mabulok? Kasi kung hindi mo pipitasin ang hinog na bunga, mabubulok din. So anong ibig sabihin kung hindi na pipitasin? Balang araw, mahuhulog din yan, mabubulok. So anong ibig sabihin nun? Kung dito sa korte ng tao, court of law, court of human beings, siguro hindi na masasampahan ng kaso si Senator Villanueva. Ngayong administrasyon, okay? Hindi natin alam sa susunod na administrasyon. Di ba? Most likely, I hope tama ang aking pananaw, opinion, na ang magiging presidente sa 2028 is si BP Inday Sara. Kaya humanda kayo. Hindi pa kayo safe. Sa tingin ko yung mga may itinatago dyan, I don't know, sino-sino ang may itinatago. Nagsalita na si BP Sara na may nire-recruit na siya na vice presidente niya. At kung mananalo sila, ang gagawin ng vice presidente niyan ay walang iba kundi
hahabulin ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan at ipapakulong. Kung sino man yan na vice presidente, wala pa niya sinabi, kaya lang ako, may haka-haka lang ako. Vice presidenting ito, posible isang lawyer. So, dalawa lang ang nakikita ko. Again, speculation ko lang ito. Ang dalawang yan, it's either Marcoleta or si Cayetano. So, kung totoo man, ang hinala ko, mananalo sila, humanda kayo kay Marcoleta, Vice President Marcoleta, or Vice President Cayetano sa 2028. Kaya hindi pa kayo ligtas. Sa ngayon lang, panahon ng Marcos administration, ligtas na sila. Okay. So, palagay natin, mahirap makahanap ng ebidensya laban sa kanila. Panahon ni President Sara. Again, one thing is sure. Court of yung divine justice of God. Kasi God is a God of justice. Nakikita niya ang lahat. Lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos balang araw. Yan. Wala silang lusot. They will be answerable to divine justice. Alam ng Diyos yan kung anong ginawa niyo. Oh, God is watching us from a distance. Kaya, mga kaibigan, relax lang po tayo. Medyo nakakalungkot yung nangyari na dalawang senador bumaliktad. Sila yung tinatakot na kasuhan. Ngayon, nakuha na nilang gusto nilang majority. Kung ako ang inyong tatanungin, hindi na sila makakasuhan mapanahon ng Marcos Jr. administration. Babawi na lang tayo sa panahon ni President Inday Sara Duterte. At kung hindi man sila mapanagot by that time, ang Diyos na ang bahala sa kanila. Kasi God is sovereign. Alam niya kung ano ang tunay na nangyari dito sa flood control na nakawan. The greatest nakawan sa kasaysayan ng ating bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Taga Anugero. So, muna ni ang iyang gipatindog nga balay. So, mag-atop na gid siya karon. Ako naman si mama no. Grabe na po yung spring. Kanda po na. Ay, panda. Ug karon humanagad sa pag-atop. Amat sa Ginoo nga nagtabang sa sin nga ako nami balay. Oo. Wala pang tabang nga sin, di ba? Di pa mi makabalay kay wala pa mi kuan. Di pa mi makabalay kay wa may sin. Oo. Salamat mi sa Ginoo kanay kuan tabang mga sin. Oo. So, unsa day mong trabaho di ay? Kuan ra pang muso-muso, Mag-uuma lang. naguma, Oo. So, igor ra gyud sa pagkaon ang kinitaan. ano lang kinikit sa pagkaon.
Oo. So salamat kayo. Salamat kayo kay na may mo na mig balay. Oo.